Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako po si Rene. Share ko lang po ang isang karanasang kahit ilang taon na ang lumipas, ay buhay pa rin sa alaala ko. Nangyari ito noong ako'y 18 taong gulang. Isang tag-araw sa probinsya namin sa Antique. Hindi ko po ito gawa-gawa. At kung maririnig nyo ito habang mag-isa kayo ngayong gabi, sana ay hindi kayo tulad ko noon. Walang alam at walang laban. Panahon ng bakasyon noon, wala akong ibang inisip kundi ang makapagpahinga mula sa eskwela, makipag-inuman sa mga barkada at makasama ang pamilya. Pero sa unang linggo pa lang ng bakasyon, tinawagan ako ng tiyuhin ko mula sa kabilang baryo. Kailangan daw ng magbabantay sa bukid ng mga Reyes, isang pamilya na matagal nang lumipat sa Maynila at iniwan ang bahay nila sa gitna ng palayan. Bantayan lang daw, 1 linggo, tapos bayad agad. Bilang isang estudyanteng gipit, tinanggap ko agad. Madali lang naman daw. May solar panel, may gas stove, at may poso sa likod. Pero walang signal. At ang pinakamalala, walang kapitbahay sa kalahating kilometro. Ang bahay puro bukid ang palibot at isang gubat sa likuran na ayon sa matatanda ay may laman. Pagdating ko roon, ang bahay ay luma na pero matibay pa. Nasa 2nd palapag ang silid na tinutulugan ko. May maliit na altar sa sala. Luma at may mga retokadang larawan ng mga yumao. Sa unang gabi ko pa lang, may naramdaman na akong kakaiba. Habang natutulog ako, bigla akong nagising na tila ba may malamig na hangin na pumasok sa kwarto. Nasa tag-araw kami. Kaya imposible ang lamig na iyon. Nilingon ko ang bintana, pero sarado. Ngunit ang kurtina ay parang gumagalaw sa sarili nitong galaw. Kinalabutan ako, Boss Pao. Pero pinilit kong bumalik sa tulog. Kinabukasan, habang nag-iigib ng tubig sa poso, napansin ko ang isang punso sa gilid ng damuhan. Mababa lang, pero maayos ang pagkakapatong ng mga bato. Wala akong alam sa mga pamahiin noon, kaya hindi ko pinansin. Nakatapak ako sa tabi nito at biglang sumakit ang batok ko. Parang tinusok na mainit na pako. Akala ko ay insekto lang. Pero pag uwi ko, may pula at mahabang galos sa batok ko. Wala namang kahoy o tinik sa lugar ng punso. Doon ako unang napaisip. Sa 2nd gabi, naalimpungatan na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, may narinig akong pagkakaliskos mula sa ibaba. Mabigat ang mga hakbang. Hindi ito daga, hindi rin naman pusa. Parang may mabigat na katawan na naglalakad sa lumang sahig. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang may tumulak sa dibdib ko habang ako'y nakahiga. Pilit kong iminulat ang mata ko at doon ko siya nakita, Boss Pao. Sa may paanan ng kama ko, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, puting-puti ang suot pero madilim ang muka. Hindi ko makita ang anyo niya, pero alam kong nakatitig siya sa akin. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. At sa ilang segundo, unti-unti siyang nawala sa hangin. Parang usok. Nang makagalaw ako, agad akong tumayo at nagdasal. Gusto kong tumakbo pa uwi.
Pero wala akong masasakyan. Maghihintay pa ng bukas. Isang umaga, dinalaw ako ng isang matandang magsasaka na dumadaan sa bukid. Ang sabi niya, "Anak, iwasan mong lapitan yang punso. May bantay riyan." Tinanong ko siya kung bakit. At ang sagot niya, marami na ang hindi umuwi dahil hindi nakisama sa lugar na iyan. Napansin ko rin, habang tumatagal ako sa bahay, mas bumibigat ang paligid. Ang altar ay parang laging may isang pares ng matang nakatitig. Lalo na tuwing hapon, tuwing palubog na ang araw. Lumalakas ang ihip ng hangin sa loob ng bahay, kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang mga gamit sa kusina ay minsan gumagalaw mag-isa. Isang gabi, paggising ko, may lupang nakakalat sa sahig. Tila ba may naglakad papasok mula sa labas. At sa ika-6 na gabi ko, ang pinakamatinding nangyari. 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising sa malakas na pagkatok sa pinto sa ibaba. 3 beses, mabagal, malalim. Hindi ko alam kung panaginip lang, pero tumigil ang lahat ng ingay. Wala na ang kuliglig, wala ang hangin. Ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong hininga. Lumapit ako sa hagdan at dahan-dahang tumingin pababa. At doon ko nakita ang isang babae. Nakatalikod siya, nakatayo sa gitna ng sala, at nakangiti ang refleksyon niya sa salamin, kahit hindi naman kita ang mukha niya. Umakyat ako agad at nagkulong. Buong gabi, naririnig ko ang kaluskos sa labas ng kwarto. Minsan, may bulong, parang tinig ng batang umiiyak. Minsan naman, matandang tumatawa. Pag-akyat ng araw, wala nang bakas ng kung ano man. Pero ang lupa sa paanan ng pinto ko, may marka ng mga paa. Basang paa. Hindi ko na tinapos ang isang linggo. Kinabukasan, tumakbo ako pauwi kahit walang sakayan. Sinalubong ako ng tiyuhin ko sa kalsada. Wala siyang sinabi. Hindi rin ako nagsalita. Pero mula noon, bawat 2:00 ng madaling araw, palagi akong nagigising. At minsan, sa salamin ng kwarto ko, nakikita kong may nakasilip sa likod ko. Boss Pao, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa akin sa bahay na yun. Pero ang natitiyak ko, may mga lugar na hindi dapat tirhan. At may mga nilalang na hindi dapat gambalain. Kung may makita kang punso, o narinig mong may kumakatok ng 3 beses sa 10 oras ng gabi, huwag mo sagutin. Dahil baka hindi ka na makabalik. Kung natapos mo ang istorya natin ngayon ka-horror, pahit naman ang notification bell and subscribe ka na din para updated ka sa mga bagong story.